Magandang gabi, mga kadilim. Ako nga pala si Mac. Kung mayroon kang kwentong hanggang ngayon ay hindi mo pa rin maipaliwanag, maaari mo itong ipadala sa ating email. Malay mo, ang kwento mo na ang susunod nating basahin dito sa Madilim na Sulat. Ngayong gabi, may natanggap akong sulat mula sa isang taong naghahanap lang naman ng mas magandang trabaho. Isang oportunidad na akala niya ay magiging sagot sa lahat ng problema niya. Mas malaking sahod, mas magandang kinabukasan, at isang trabahong matagal niyang hinihintay. Pero minsan, may mga oportunidad na hindi pala biyaya. May mga pintuan na kahit gaano kaganda ang nasa likod, hindi mo dapat binubuksan. Ito ang kwento ni Mark. Ganito ang laman ng kanyang sulat. Magandang gabi po, Sir Mac. Pwede niyo po akong tawaging Mark. Hindi ko na po gagamitin ang tunay kong pangalan dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ako komportable na balikan ang nangyari. Isa po akong virtual assistant. Halos 5 taon na akong nagtatrabaho online. Sanay na ako sa graveyard shift. Sanay na ako sa pagkikipag-usap sa mga foreign clients. Sanay na ako sa mga gabing ang kasama ko lang ay ang computer ko at isang tasa ng kape. Pero bago mangyari ito, akala ko alam ko na ang lahat tungkol sa pagtatrabaho online. Nagkamali pala ako. Noong panahong iyon, hindi maganda ang sitwasyon ko. Katatapos ko lang mawala ng client. Halos 3 buwan akong naghahanap ng trabaho. Alam nyo naman po siguro kung gaano kahirap kapag freelancer ka. Walang siguradong sahod kapag walang client. Walang pumapasok na pera. May mga bills na kailangang bayaran. May pamilya kang umaasa. Kaya kahit ilang beses kang ma-reject, kailangan mong magpatuloy. Isang gabi habang naghahanap ako ng bagong opportunity, may nakita akong job posting. Executive assistant ang kailangan nila. Remote work, full-time, night shift. At ang pinakamalaking nagustuhan ko, napakalaki ng offer. Halos doble ng kinikita ko sa dati kong client. May health allowance, may equipment allowance, may paid leave. Parang lahat ng hinahanap ko nandoon na. Nag-apply ako agad. Kinabukasan, may email ako. Interview invitation. Sa interview, isang lalaki ang kausap ko. Ang pangalan niya ay David. Professional siya magsalita. Diretso. Walang maraming tanong. Parang alam na niya kung kukunin niya ako. Pagkatapos ng 15 minuto, sinabi niya, "Welcome to the team, Mark." Natuwa ako. Sobrang saya ko noon. Kasi pagkatapos ng ilang buwan na paghahanap, sa wakas, may trabaho na ulit ako. Pero may isang bagay akong napansin. Hindi niya binuksan ang camera niya. Sabi niya, "Sorry, company policy. Cameras are not required during onboarding." Hindi ko na pinansin. Marami namang remote companies ang ganoon. Kinabukasan, binigyan nila ako ng access. Company email, communication app, cloud storage, at isang folder na may pangalan, New Employee Orientation. Binuksan ko. Nandoon ang lahat ng kailangan ko. Company rules, daily tasks, procedures. Pero may isang document na kakaiba.
Ang title, Important Reminder for All Employees. Akala ko normal lang. Binuksan ko. 3 rules ang nakalagay. Rule number 1. Never open files that are not assigned to you. Normal. Rule number 2. Do not respond to messages sent outside working hours. Medyo kakaiba, pero okay. Rule number 3. If you see a file with your name, contact your supervisor immediately. Do not open it. Natigilan ako. Bakit kailangan nilang sabihin niyon? Pero dahil bago ako, sinunod ko lang. Unang linggo ko, maganda ang trabaho. Mabait ang client. Maganda ang sahod. Minsan iniisip ko pa, bakit ngayon lang ako nakahanap ng ganitong client? Hanggang isang gabi, bandang 2:30, habang nag-aayos ako ng reports, may napansin akong bagong file sa company drive. At nakapangalang Mark_final_report.pdf. Natigilan ako. Pangalan ko. Naalala ko agad ang rule number 3. Huwag buksan. Kaya ang ginawa ko, nag-message ako kay David. Hi David, may file dito na may pangalan ko. Wala pang 10 segundo, nag-reply siya. Delete it. Walang hello. Walang explanation. Tinanggal ko. Pero bago tuluyang mawala, may nakita akong maliit na preview. Isang larawan. Picture ko. Nakatayo ako sa harap ng computer. Pero hindi selfie. Hindi screenshot. Parang may kumuha mula sa likod ko. Napatingin ako sa paligid. Walang tao. Mag-isa ako. Kinumbinsi ko ang sarili ko, baka lumang picture, baka system error, o baka hindi naman talaga ako. Pero may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ang timestamp ng larawan, 3 a.m. At ang oras kung kailan ko nakita ang file, 3 a.m. din. Mula noon nagsimula nang magbago ang trabaho ko. May mga task akong natanggap na hindi naman kasama sa trabaho ko. Halimbawa, check employee activity. Akala ko normal. Pero nang buksan ko, hindi listahan ng employees ang nakita ko. Mga larawan, mga screenshot, mga taong nagtatrabaho sa gabi. Mga taong nakaupo sa harap ng computer. At sa bawat isa, may pangalan, may status, active. Hanggang sa may nakita akong isang pangalan, Mark. Ako. Kinabukasan sinubukan kong magtanong kay David. David, bakit may profile ako sa employee monitoring system? Matagal bago siya sumagot. Pagkatapos, isang mensahe lang. Stop looking. Doon ako nagsimulang matakot. Hindi dahil may nakita akong kakaiba, kundi dahil napagtanto ko parang ayaw nilang malaman ang tungkol sa sarili kong trabaho. Gabi-gabi may bagong nangyayari. May mga email na dumarating. Walang sender. May mga file na lumilitaw. At lahat, may pangalan ko. Hanggang isang gabi, may dumating na bagong file. Hindi PDF, hindi document, video. Ang pangalan, Mark_onboarding_video.mp4. Hindi ko dapat buksan, pero hindi ko napigilan. At doon, nakita ko ang sarili ko.
Hindi ako, kundi isang recording ng interview ko. Pero ang problema, may parte sa video na hindi ko naaalala. Pagkatapos ng interview, nagsalita si David at sabi niya, "Congratulations, Mark. You are our newest employee." Tapos tumingin siya sa camera at sinabi, "Hopefully, you last longer than the previous one." Hindi ko na tinuloy ang video. Kinabukasan, nag-resign ako. Hindi na ako naghintay. Hindi na ako nagtanong. Binura ko lahat. Akala ko tapos na. Pero isang linggo matapos akong umalis, may email akong natanggap. Subject: Employee Status Update. Binuksan ko. Isang sentence lang. "Thank you for completing your probation period." Natawa ako ng kaunti dahil imposible. Hindi na ako empleyado. Pero bago ko isara ang email, may sumunod na linya. "Your replacement has been selected." At may attachment, isang larawan. Larawan ng bagong empleyado. Nakaupo sa harap ng computer. Tinitignan ko ang larawan at doon ako nanlamig. Dahil kilala ko siya, kaibigan ko siya. Siya yung nagtanong sa akin kung okay ba yung bagong trabaho na nakuha ko. At sa ilalim ng larawan may nakalagay, Day 1. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano talaga ang kumpanyang iyon. Hindi ko alam kung sino si David. At hindi ko alam kung ilan pang tao ang tumanggap ng parehong trabaho. Pero may isang bagay akong natutunan. Kapag may oportunidad na dumating, hindi lang natin dapat tanungin magkano ang sahod. Dapat din nating itanong ano ang kapalit. Maraming salamat po, Sir Mac. Sana po ay hindi na mangyari ito sa iba. Walang ya. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Mark, tatanggapin mo pa rin ba ang trabaho dahil sa malaking sahod? O susundin mo na ang instinct mo at aalis? Ako nga pala si Mac at ito ang madilim na sulat. Dahil tandaan, bawat sulat ay may kwento at bawat kwento ay may dilim. Magandang gabi, mga kadilim.